네, 여러분 안녕하세요. Welcome to our free Korean class. This is Joshua, Koreanong nagtuturo po ng Korean sa Tagalog. So, last time, we're studying about Hangul. 자, Hangul. Ngayon, sa ating Korean character, meron po tayong vowels. Natatandaan po ninyo. Kung hindi man, pwede nyo pong balikan yung ating previous lesson. Today, we're going to study about consonant. Okay? So, dito po sa consonants po na ito ay there are total of 14. Alright? If you're ready, let's start. First, we have this one. Now, there is one thing that you have to remember. Meron po siyang sound value at meron po siyang pangalan. Okay? So, dalawa po siya, no? Meron siyang sound value and then meron siyang name. So, ang sound value niya is G. Sometimes K. But the name is Kiyok. Ngayon, kung ituturo ko pa pati yung pangalan, baka medyo mahirapan po tayo. Since it is not necessary as of now, siguro later, pagka medyo na-master na po natin yung Hangul, that time, pwede po natin pag-aralan muli ang pangalan. But as of now, kahit itong sound value lang, ay matutunan po natin, that will be a great help to all of you. Alright? Kung ganon, i-remove ko po ulit itong romanization para hindi po kayo masanay dito, kundi sa mismong Korean character. Okay? 자, G, N, N, 그리고 D. Kung napapansin niyo tong first three, dali po siyang i-memorize kasi tingnan nyo, gawa po siya sa box na ito. First character is G. Ganyan po siya. Second character is N. Ganyan siya. And the third character is ganito po siya. No? So, pakita ko po ulit. Hana, 둘, 셋. Diba? 자, G, N, D. Next is R. 자, G, N, D, R. 그리고 M. Box. M. And then B. This is B. 가나다라마바. Next. This is S. S. Next is silent. So, itong silent, maintindihan niyo po siya siguro sa susunod na lesson po natin. So, I will explain what is this silent all about. A, 자, J. J po siya. Next is CH. CH. 그리고 para siyang E, this is TH. And then, ito naman po ay KH. KH. TH, and then H. Now, ipapakita ko po sa inyo lahat ng character para makita po natin one at a time. Alright? We have ka, na, ta, ra, ma, pa,
sa, a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Ay, sir, ay akala ko ang pronunciation niya is G, N, D. Ngayon, para po mabigkas po natin siya in Korean character, ang ginawa po natin para madali po ninyong maintindihan, in every consonant, lalagyan po natin siya ng A. Okay? So, G plus A para mabuo po natin yung sound. So, G plus A, ka, na, ta, ra. Pagka ganito ang pagpa-practice po natin, mas mabilis po natin pwedeng maalala, ma-memorize, at ma-familiar yung mga bawat character ng consonant. So, paano po ba natin pwedeng gawin yan? Meron po akong ibibigay sa inyo activity, practice, para habang sinusulat ninyo, binibigkas po ninyo. So, katulad po nito, ka, na, ta, ra, ma, pa, sa. Itong silent, gaya po ng sinabi ko sa inyo, wala siyang sound value. So, it's just a, ja, cha, ka, ta, pa, and ha. So, when you practice, you read with their combination with a, ka, na, ta, ra. Like this, para mas mabilis po ninyong matandaan yung mga bawat character. Okay po ba? So, bibigyan ko po kayo ng isang activity para makapag-practice po kayo ng writing. At the same time, pwede nyo pong bigkasin habang sinusulat po ninyo. So, let's practice once again with me. Repeat after me. Ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Para po sa mga nahihirapan, ay sir, hindi ko talaga siya ma-memorize. There is a tip. Meron po siyang kanta. Kanadara mabasa ajachaka tapaha. Like this. Okay? You can sing it habang nagpa-practice po kayo. Alright? So today, check nyo lang po yung ating comment section. Meron po tayo dyang link kung saan pwede nyo pong ma-practice itong consonants. And that is total of 14. After you practice, kung nag-enjoy po kayo sa ating class, kindly comment here your experience. You can like and share. Share it with your friends. And I'll see you with our next topic para ma-master po natin ang Hangul.